Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagmamahal at pagsuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Sa mga loyal na mga kapanalig at naniniwala po sa advocacy na isinusulong po ni Ka Eric kasama sa inyo sa pagtutuwid ng ating pamahalaan, pagtutol at paglaban sa korupsyon at pandarambong at mga abuso sa kapangyarihan at ang paninindigan sa demokratikong karapatan ng ating mga mamamayan. Appreciated po ni Ka Eric at ng aking mga kasamahan, pati po sa pagsuporta ninyo sa programa naming Bigwas ng Agila ni Dr. Lorraine Marie Badoy. Saludo po sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta. Kung wala po kayo, wala po itong YouTube channel ni Ka Eric at wala din po ang ating social media platform. Iyon. Mayroon din po akong na-monetize na ang ating Facebook page. Hindi ko pa alam paano siya i-maximize. Ang mga reels, hindi ko pa alam. Tinuruan po ako at tinulungan ni Brother KPL at ni Brother Marwin, mga independent media vloggers din po mga ito na tumulong kay Ka Eric. Ang pangalan po ng ating Facebook page ay Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Pwede po kayo mag-subscribe at mag-like, mag-share. Makakatulong din po kayo. Nakikita ko po ang subscription fee yata is 29 pesos per month ang minimum. Pwede pong mag-subscribe din sa YouTube. Sa YouTube yata ang monthly is around 300 pesos per month na yun, isang buwan na. So, pwede po kayo mag-subscribe o mag-support as member sa YouTube o mag-subscribe as subscription fee na 29 pesos po sa ating Facebook na Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan. Mga kababayan, sumasabog ang mga pagbubunyag kahapon sa naganap na Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo namamaos po ang aking boses, masakit po ang aking lalamunan, mga kababayan, pasensya na po kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood dahil mula 7 a.m. hanggang almost 6 p.m. po, nandun tayo sa harap ng Senado. Hindi halos makaupo, tayo yun mga kababayan, hindi pala maganda ang epekto noon kung almost mga 12 hours na nakatayo ka kasi nagdadala tayo ng programa doon kahapon. So hindi po ako maka-urinate, no? Hindi ko mailabas yung aking ihi dahil siguro sa pressure sa aking urinary bladder. Natakot nga ako, no? Matagal akong nakaihi ulit. I don't know why. Siguro may epekto yon sa... Pero inom naman ako ng tubig. Siguro pressure sa urinary bladder. I hope na I'm okay lang. Wala naman akong nararamdamang sakit, pero yun lang, nakaihi na ulit si Ka Eric. Nag-report pa ako sa inyo, no? Sa umaga po, nandun na si John Vic Rimulya, may mga bodyguards, mga police, at pagpasok sa Senado ng mga senador, hinarang ni John Vic Rimulya si Senator Pia Cayetano at sila Senator Robin Padilla. Kasama po ang mga resource persons na naimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee. At nagkatulakan, no? Una sa lahat, tama po ang posisyon nila Senator Robin Padilla, Senator Pia Cayetano, na sitahin si John Vic Rimulya sapagkat hindi siya po bahagi, opisyal o may katungkulan sa Senado. Bagamat siya ay sekretary sa gabinete ni Marcos Jr., he does not have any business at all na mangingialam doon sa loob ng Senado. In fact, ang kanyang ginawa ni John Vic Rimulya ay pwede nga na ito ay maging ground for his arrest. Kasi kapag pinigilan mo, dinisrupt mo, o kaya binulabog mo at sinabotahe mo ang legislative procedures like committee hearing, committee investigation, kagaya ng Senate Blue Ribbon Committee, or mga plenary session, magwala ka doon,
mag-iskandalo ka, pwede ka pong ipaaresto kaagad, which hindi ginawa nga laban sa kanya. So, alam naman natin po na hindi yan pupunta doon si John Vic Rimulya na walang pangungonsinti sa kay Marcos Jr. No? Either hindi siya nagpaalam dahil daw siya ay DILG secretary, dahil sa sobrang sip-sip at pabida niya, ayun, pumunta sa Senado, sinubukan niyang harangan ang pag-proceed ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, nagkatulakan yung kanyang maskulado at malaking katawan, walang nagawa doon sa posisyon ng paninindigan nila Senator Robin Padilla. At parang batang inagawan ng lollipop o nabatukan ng school bully sa elementary, nagsumbong sa media si John Vic Rimulya, mga kababayan. But in the first place, John Vic Rimulya or anybody na hindi po senador at wala pong katungkulan sa Senado ay hindi po pwedeng mangialam sa internal procedures and business and affairs of the Senate. That's number one rule. At yan po ay nasa batas din na hindi ka pwede basta-basta pumigil o mangialam at manabutahe sa legislative procedures ng isang duly constituted legislative body. And for that matter, sa Senate proceedings. Ayun. But anyway, iwanan natin si John Vic Rimulya. No? Puntahan na natin ano po ang mga substantial revelations na naganap sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, number one, ibinulgar na po ng 18 Marines ang mga pag-deliver sa mga lugar kung saan nauna na po na sinabi at inihayag ni Ginoong Saldico. Huwag nating kalimutan, si Ginoong Saldico po, ng siya pa'y kongresista, nasa inner circle po ito. Nasa kaloob-looban ito ng sirkulo ng sindikato nila Marcos, nila Romualdez, nila Lisa Araneta. So, alam niya ang kanyang sinasabi. At itinuro niya ang mga lugar like ang Tamarin Street sa Forbes Park, ang Nara House o yung Nara Street sa Forbes Park, ang Aguado, and many more of the details sa, I think, 5 series of videos na inilabas ni Saldico na pwede na po ito gamitin kung magkaroon siya ng apostilled affidavit o yung omnibus affidavit niya. No, na matatakan po at manotarize sa Philippine mission or consular or embassy sa Europe, kasi nasa Europe si Saldico. So ang kahapon, binigyan po ito ng detalye. Binigyan po ng laman ng mga 18 former soldiers, karamihan mga Marines, na naging security personnel at mga assistants ni Saldico. Yon ang unang nangyari. Kaya pala panic mode ang mga maleta boys ni Marcos at nila Romualdez kasi hindi lamang pala sila Romualdez at sila Marcos ang nakatanggap ng mga deliveries ng mali-maleta. Billions of pesos. Ang estimate, 800 billion, pero ang buong operations na nawala na mga pera sa flood control pa lamang, mga 1.5 to 1.9 trillion pesos. So una, na-establish po ng 18 former soldiers na to na naging whistleblowers na at naging resource persons sa opisyal na pagbubukas na muli ng investigasyon sa Senado na maleta si Tito Soto. 5 mga maleta or mahigit pa na nagkakahalaga sa estimate ng mga 250 to 300 million pesos. Agad po nag-react itong si Itbulaga Tito Soto na wala daw siyang natanggap na maleta. No, siyempre, didipinsahan niya ang sarili niya. Patay na daw yung staff niya noong 2015. Mga palusot na kwento na lang para lang iwasan niya, hindi pa daw siya senador noong 2025. Kaya nga, yung pinadeliver sa iyo, according to Undersecretary Adrian Bersamin, na siyang tagasalo ng mga maleta deliveries, ay para yon sa campaign na pundo na nanggaling sa flood control na pinagnanakawan ng grupo nila Marcos at Romualdez ayon sa salaysay ng former 18 soldiers, ni Saldico at ng Undersecretary ni Marcos noon
na si Adrian Bersamin. Ayan. Si Lacson din nakatanggap. Si Erwin Tulfo, ayun, nagmamalinis, nagmamagaling, nagmamagandang lalaki. Ayun, mga kababayan. So, nabulgar po sila. Kaya pala, todo operation sabotahe sila sa kumpas ni Marcos dahil takot sila na magkaroon ng national and international exposure. Dahil nga may social media, may YouTube, may iba't ibang social media platform, the information revealed in any forum like the Senate Blue Ribbon Committee can spread like wildfire. No? Bagamat ang iba doon o marami doon sa binabanggit ng 18 former soldiers na to ay narinig na natin sa kanilang salaysay sa Club Filipino, pero iba pa rin po kung ito ay official at mayroon pong bigat ng authority ang pagtanggap sa kanila, sa kanilang salaysay at pagbubunyag dahil sa loob po ito ng otoridad ng lehitimo na komitiba at proseso ng Senado. Yan ang kaibahan kung sa Club Filipino lang o sa Valle Verde Country Club lang ginagawa ang mga pagbubunyag. Kaya naman pala, todo pigil si Jun Vic Rimulya dahil takot na takot siya na mabubulgar ang mga malalaking iskandalo ng pagkakasangkot ng boss niya na si Marcos Jr. at ang kanyang kaibigan na si Martin Tambaluslos. Ayun, nailahad din po ang maraming mga kongresista na nakinabang ng todo-todo sa mga maleta at ang tarantado na mga CPP, NPA, NDF na mga party list kung bakit parang mga naglalaway na may rabies, na mga may rabies, na naglalaway na mga asong ulol ni Marcos, nakatanggap din ng maleta. Pinangalanan doon sila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers, si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List, at pati si Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lovers Party List. Yun po, mga kababayan. At nandun din po ang mga pangalan lumabas. J.G. Suarez, Adyong, Benny Abante, si Boy Atras Abante na pastor-pasturan, si Paulo Ortega, Sandro Marcos, wow. At may mga documentation, may mga records po ito. Lalo na kung magsasalita na next week si Mark Tiksay at si Paul Estrada. Mga personal assistant, executive assistants po ito ni Ginoong Saldico. Ayun, nagkaroon na po ng connections. Wika nga, connecting the dots to form the entire picture. Nakita na natin na ang pinagsasabi ni Saldico ay napatutuhanan at nabibigyang detalye ng mga 18 former soldiers at lalo pang bibigyan ng detalye ng dalawa niyang executive assistants na siyang may hawak ng mga records. Pati si Trillanes ay natumbok din kahapon na ang kanyang mga operations ay pinupunduhan nila Saldico sa utos ni Marcos at Romualdez at kinukuha ito sa mga natitipon na mga pera na kinokolekta ni Saldico all over the country mula sa mga contractors na tinumbok kung sino ang pwedeng mag-cash advance. Kasi po, bago pa magbayad o mailabas ang pondo sa DBM, sa Department of Budget and Management, at ibababa sa mga agencies of government na nag-i-implement ng mga infrastructure projects, including itong iskandalo ng ghost flood control projects, nagkukubra na, nangungulikta na si Ginoong Saldico at ang ginagamit niya na mga staff ay ang mga tao niya, like Mark Tiksay, Paul Estrada, at ang kinokolektahan po, mga contractors, mga kongresista na nangungontrata at nagbebenta ng proyekto, at mga contractors like mga Diskaya na nagka-cash advance. So kaya po mabilis ang pagtipo ng pera kasi every week halos nangongolekta si Saldico ng between 200 billion pesos on the average at dinidistribute ito. At ang operations lang ng mga former soldiers na to
At ito lang ang kanilang inabot pa, 33 months delivery. Halos linggo-linggo, mga kababayan. Or every other week ang deliveries. So, minimum of 2 deliveries per month hanggang 4 na deliveries. Kaya umabot sa mga 800 billion dito pa lang sa operations ng mga security personnel and staff ni Saldico na mga dating sundalo. Ayun, Erwin Tulfo, hindi ka pwede na maging self-appointed Blue Ribbon Committee chairperson kasi isangkot ka sa maraming iskandalo ng flood control, ng insertions at ng deliveries ng maleta. Di ba pinakancel na niya ang kanyang gimmick-gimmikan na Senate Blue Ribbon Committee. Ano po ang pangalawang substance and importance ng naganap na Senate Blue Ribbon Committee kahapon? Na ipakita po dito na ang kabuuang operasyon ng sindikato mula sa budget papunta sa Kongreso at i-distribute na ang project at kinokolektahan ng mga cash advance. These are elaborate system of a highly organized syndicate of plunderers. At isa sa mga ginamit dyan ni Marcos at Romualdez para i-operate ito ay si Ginoong Saldico. At ngayon, bumaliktad na at kanyang isinisiwalat at binubunyag na nila kasama ang kanyang mga tauhan. Kaya naman po, si Marcos ngayon ay nagpapanik at nininervyos din si Tambaluslos. Dahil kapag inilabas ni Saldico with videos ang kanyang mga sinasabi at bibigyan niya ng omnibus affidavit niya at tatakan ito na valid and legal ng kanyang mga abogado sa Europe through the Consular Mission Office o Philippine Mission Office na may authority ang Pilipinas para ito ay facilitate. Mas magiging mabigat at mayroon na pong pagbubuo ng kwento. Dahil magkakaroon ng corroborating testimonial value at magkakaroon ng probative value. Bigat na pwedeng mag-proceed sa kaso. Yun pong probative value. At dito natin masusukat kung hanggang saan pwede magpapapasipsip at maging tuta ni Marcos si Boying Rimulya sapagkat ito ang magiging sukatan ng kanyang kakayanan na panindigan ang function niya at otoridad bilang tagapagbantay ng gobyerno at tagapagbantay sa pundo at kaba ng mamamayan. Kung hindi niya gagawin na kakasuhan niya itong mga taong ito, edi si Boying Rimulya ay dapat lumaya sa pagka-ombudsman. Dahil siya pala ay ombudsman lang ni Marcos para hagupitin ang kanyang latigo ng poder niya sa pagsasampa ng kaso ang mga political opposition na naninindigan laban sa amo niyang si Marcos. Kagaya ng ginagawa niyang pananakot ng mga kaso at pagsasampa nito upang mapakulong at mapaluhod at mapatiklop sila Senator Jingo Estrada. Ang isusunod niya daw si Senator Joel Villanueva. Si Chis Escudero ang naghudas, wala na. Bumaliktad na, kaya hindi ipurso ang kaso. At ang tinatarget nila na isa pa si Senator Marcoleta at si Senator Mark Villar. Pero lahat ito, opposition groups. Diba? Mga opposition personalities. Pero wala siyang naisampang kaso kay Martin Romualdez, kay Marcos, kay Sandro Marcos. Ayan. Wala, mga kababayan. So, yun po ang ipinakita kahapon na malawak, organisado at malalim po ang sindikato nila Marcos at Romualdez. At ito ay nabubunyag sa pamamagitan ng napakahalaga na pangyayari ng pagbaliktad ni Saldico at ng mga tauhan ni Saldico who are so involved or naging bahagi ng very organized na pagpapatupad ng pagnanakaw, pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan gamit ang sistema ng mga ghost flood control projects, ghost infrastructure projects at mga advance collections sa mga iba't ibang contractors
at mga contractors na nagkumikita sa negosyo ng pandaraya at mga balasubas sa infrastructure projects. At pangatlo, na naging dahilan kahapon na ipakita din kung bakit ayaw ni Marcos na maitutuloy at kung pwede masabotahe at mapatigil ang Senate Blue Ribbon Committee, kaya nagpapatawag siya ng executive emergency meeting or session, special session sa mga miyembro ng House of Representatives at sa Senado. I think that would be on Monday. At sabi niya para sa budget special request, pero alam natin na ito ay maniobra para magkonsolida ng kanyang poder at magmaniobra na mapatigil, masabotahe at maparalisa ang pagbuelo ng remaining 10 senators who are still the part of the brave 13. 10 na lang sila kasi si Senator Bato de la Rosa nagtatago muna pansamantala. Si Senator Jinggoy Estrada pinili niyang manindigan kahit na ipapakulong siya. Wala siya sa Senado, 2 na. At si Judas Escudero bumaliktad na, walang bayag, tarantado at kung sa mga Ilonggo, talawit, sa mga tawag namin dyan. Dahil ayaw niyang makasuhan at makukulong siya kahit na mayroon siyang pangdepensa, pero pag kinasuhan ka kasi ng plunder and when you're not given the opportunity na bigyan kang pagkakataon ng korte na makapag-file ng bail application or bail petition, nakakulong ka habang walang desisyon. Ayaw ni Chis Escudero yon. Kaya naglupasay ito, gumapang at humalik sa talampakan ni Marcos at ni Lisa Araneta. Okay? So, ang 10 ito na mga natitirang mga senador, walang tigil pong pressure sa kanila, pananakot, intimidation, pang-blackmail, psychological war, na buligligin sila kung ano-anong mga pananakot. Sinabi na ni Senator Alan Peter Cayetano. At napakalubha po ng katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos dahil ang operator-tirador niya, asawa niya mismo, si Lisa Araneta, ang itinuturo po na tumatawag kina Jinggoy, kina Chis at sa mga senador upang palabasin na kayang arigluhin ang inyong mga kaso, mag-cooperate at sumunod kayo sa kagustuhan ng presidente. Wow! So yun po, kahapon, at titingnan natin kung matutuloy pa next week ang 1 o 2 pang sessions bago po tuluyan pahinga muna, pansamantala, adjournment by Senate Day. Nag-adjourn na yata nung Thursday or nung Wednesday. So ang resumption ng session ng Senado at ng buong Kongreso, I think on the 4th Monday of July na, para magbubukas muli ng session in time for the State of the Nation Address delivery ni Bongbong Marcos Jr. Abangan natin ang iba pang mga pasabog at mga detalye ng ating analysis sa naganap na Senate Blue Ribbon Committee. Ayun, si John Vic Remulla hindi makamove on, umiiyak. Pati si Marcos at si Romualdez ngayon ay nagpa-panic attack dahil hindi na nila mababawi pa sakaling magtuloy-tuloy itong mga investigasyon. Marami pang pagsambulat ng detalye ng kasamaan at kasindikatuhan nila kung bakit sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez ito ang pinakamalala na pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan sa buong gobyerno, sa buong kasaysayan ng history ng Pilipinas. Itong pinaka-iskandaluso. Tinalo pa ni Marcos Jr. ang kanyang tatay. Kung ang pag-uusapan ng iskandalo ng pangungurakot at pangungulimbat, 3 years pa lang siya halos sa kapangyarihan. Ayan, maniningil ang mga mamamayan sa takdang panahon dahil alam nila ang katotohanan kung ano talaga ang pananagutan ni Marcos at nila Romualdez at ng mga aliporis nila sa taong bayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos
at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!